Oo. Dito tayo sir sa sa Article 1. Nandiyan ako sa Senado kanina, no? Oo. Ang hearing, Punta ka ba sa Senado kanina? nandun, matanda ko na-invite ako ng isang Oo. senador. Talaga. Oo. So, nandun tayo Nice. sa Senado. So, ang pinag-uusapan na nila ngayon, yung Article 1. Ito Mhm. yung issue sa confidential funds. Mhm. Tapos, ang sumalang na witness kanina, mga branch managers, na dalawa to Mhm. ng Land Bank na nag-issue ng cash Mhm. sa Office of the Vice President at that time nung sa DepEd, no. At yung statement ng sinabi ng branch manager tumutugma doon sa dating statement ni Ramil Madriaga, yung mga naka-gym bag. Magkaiba lang sila ng term Mahabang itim na bag. Oo. Si Ramil Madriaga, sabi niya naman duffel bag, no, na mahaba. Duffel bag or gym bag, no? Oh. Tama. Nagtutugma. Oo. So, hindi kaya totoo talaga itong sinasabi ni Ramil Madriaga kasi yung testimonya ng witness, doon talaga nilagay yan. By 1 million yung pagkakaripak di ba? Punta ka na bangko 1 million. 125 million yung ini-encash. Sabi ng witness, very unusual yan. Ilang taon na siya, more than 2 decades. 32 years. O 32 years na siya sa serbisyo. Tapos, first time niya. Nakakita ng ganung kalaking amount na withdraw ng isang beses lang. isang government agency. Ano sa tingin mo dyan, sir? Ako, ito mga kababayan, tapatan na tayo, walang bulahan to, walang gaguhan, walang kalokohan, no? Ako po kasi is CPA at experienced internal auditor po ako. Yang pag-withdraw po, especially sa government, no, ng 125 million ay highly irregular po yan. Mapa private sector, mapa government po, highly irregular po yan. Bakit? Ang pagdi-disburse po, ang pinaka-safe way ng pagdi-disburse ng pera ay through what? Checks, regular checks, manager's checks, cashier's checks, at lalo na ngayon, transfer of funds to online. Online. Ganun na po. Marami na pong paraan para makapag-safely, makapagbayad ka sa iyong mga kakailanganing pera o kailangan bayaran. Rather, di ba? Napakadali po nun. Pero, walang pinagkaiba itong ginawa ni Sara Duterte sa kanyang Office of the Vice President doon sa nangyari sa flood control scam. Anong nangyari sa flood control scam? Nag-withdraw ng malalaking pera, 100 million, 200 million. Tama, no? correct. Bakit? Kasi po, hindi pwede yung transaksyon nilang illegal na gawin online, na magkaroon ng audit trail na tinatawag, na magkaroon ng dokumento. Paper trail. Or paper trail o audit trail ang tawag namin doon, na magkakaroon ng basihan kapag nagkasilipan later on na mayroong makikitang ebidensya laban doon sa mga taong nagkuntsabahan para makapagbulsa ng pera ng gobyerno. No? Walang pinagkaiba po yan sa flood control scam hatian dito sa ginagawa ng OBP. Kaya kailangan nilang mag-encash ng ganung kalalaking pera. Kaya kailangan po na meron silang mga tao na fictitious name na Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, at yung sila Magellan Panayan at kung ano man chichirya, no? Dahil illegal nga po ang ginagawa nila. Huwag na po tayo magbuluhan. Katarantaduhan na lang po yan, kalokohan na po yan kung hindi naiintindihan ng mga matitinong tao yan. Yung mga senador judges niya, kung hindi nila mga naiintindihan, mga bobot tanga sila. No? Yun po ang totoo dyan. Kaya yung 125 million na wini-withdraw ng cash ng isang tao ng OBP, no? Anomalya po yan. Scam po yan. No? Kahit saan po tayo makarating, kaya kong panindigan yan. May pang-reels ka lang. Release ko, no? Kidding aside, no? Kung titignan mo, yung active. Kasira no? Ayoko ganyan lang kami dito. Ganyan lang kami dito sa Sarap PBB pinapasaya lang namin yung mga ganyang Para chillax lang, no? Chillax lang tayo. Kidding aside, no? Yung mga activities ni Sara, kumbaga, sinasabi na ilang senador, yung unusual yung nangyari, pero hindi ibig sabihin illegal. Okay, sige, pagtanggol nyo. Pero kung titingnan ninyo, halatang may balak na masama Kasi hindi mo yung ganyang bulto-bultong ng pera. Correct. And, bakit natin nasabi na may balak na masama? Yung NBI, inaral nila yung acknowledgement receipts. And ang sabi nila, 5,000 receipts yan acknowledgement receipts, nang nakatanggap umano ng confidential funds. Pero base sa pag-aaral nila, 5 to 7 person lang yung gumawa. Yung gumagawa ng vouchers, nagre-receive ng cash. Ang address ng recipient sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, yung stroke ng sulat, pare-pareho. yung tinta ng ballpen, yung ballpen na ginamit, pare-pareho. Correct. So, kanina nakausap namin si Representative Rene Co, no? At ang sinabi niya, may titistigo din daw mula sa NBI. Pero tinanong ko si Director Melvin Matibag yan, mukhang hindi na raw po si Director Melvin Matibag, kundi yung agent
na nag-aral doon sa acknowledgement receipts. So sasalang din siya sa pagdinig. Correct. At the same time, uupo rin po bilang isa sa mga witnesses yung kinatawan ng COA, sila yung nag-check doon sa mga liquidation report ng confidential funds. Sasalang din sila dyan. Kasi may initial na sinabi na dyan ng COA, irregularities, di ba? Patungkol doon sa pagwawaldas ng confidential funds. Tinanong din namin no, si Sir Terry Redon, isa sa prosecutors, kung si Melvin, si Madriaga ay iimbitahan din. Titingnan daw nila kung paano magde-develop yung circumstances, no? Pero currently, wala pa sa pila si Ramil Madriaga kung titestigo siya doon. Narinig ko kanina yung press con ng prosecution, no, yung abogado nila si Attorney Tolosa, ano. May nagtanong tungkol nga diyan, parang sinabi nung nagtatanong parang nagtutugma yung sinabi ni Madriaga at yung witness kanina, no. Ayaw niya lang i-discuss kasi hindi pa nga nag-a-appear si Madriaga, no. Pero more or less parang ganoon na rin 'yon. Pero ayaw niya i-discuss kasi nga parang pinangungunahan niya impeachment trial o impeachment court sa pakikinig o sa pagbibigay ng opinion tungkol diyan dahil di sila pwede magbigay ng opinion basta-basta, no. Kaya maganda yung sinabi mo, no? Mukhang baka dumating nga sa ganun na ang magko-corroborate sa sinabi ng witnesses kanina from the banks, no, na sobrang ilang dekada na nagtatrabaho sa bangko at sinabi nga unusual yung pag-withdraw ng ganung kalaki, no? At hindi lang isang beses yan, ilang check yan, apat, tatlo. Na ganun, pare-parehas 125 million na. Kasi normally kapag may fund ka diyan ka coffee, no, normally, kaya tama yung tanong ni Lacson, ganyan ba talaga ang practice pagdating sa confidential intelligence funds? Dapat malaman talaga yun. Kung dapat meron malaman, kunyari sa AFP, paano nyo dinidisburse ang inyong CIF sa AFP? Para malaman kung anong kalakaran. Kasi kakaiba itong talaga ginawa. Kasi kung anong kakalakaran, kunyari, ngayong araw na to, kailangan ng pondo na involve ang confidential intelligence fund, doon ka palang mag-withdraw ng need mo. No? Kung magkano exact need mo, yun ang i-withdraw nyo. Ipapangalan nyo sa cashier nyo or sa tao nyo, sa accountant nyo, whoever na sa disbursement officer, nagdi-disburse ng pera nyo at kung ano lang amount na kailangan niya. Let's say, sabihin na natin pang 1 linggo. No? Pag 1 linggo nga, kunyari, siguro sabihin natin, 1 million. No? Yun lang ang i-withdraw. Hindi yung bulk na amount, 125 million, kapag na-transferan ka from DBM, i-withdraw mo agad ng 125 million. O yung risk na yung cash ay nasa hawak ng mga tao. Diba? Mas mataas na magastos. Talagang tama ka, ang plano talaga is something fishy. Kumbaga, diba? yung motibo talaga, di ba? Hati-hatiin na talaga agad. Kasi sabi pagka-withdraw, hati-hatiin na agad. Kasi nag-deliver siya, di ba? O sige, ito yung lagay mo to. Binibigay ko kanino, di ba? Ang lalaking amounts. No? May mga instructions na. May malaking instructions na. So yung 11 days, di ba? Sinabi niya rin, hindi totoo yan. 24 hours nga lang Mabilis na dispose. Posible yun. Kasi nga, sabi niya, 24 hours lang dispose, no? Posible yun. Kasi nga, bakit kailangan i-withdraw ng 1 day? Sabay-sabay. Yung ganong kalaking amount, di ba? At hindi lang once ginawa, 4 times ginawa, no? 4 na quarter, December, March, March or April, tapos July, tapos ano ata? Tago 125. Kaya umabot ng half a million. Half billion. Half billion pala, sorry. Pero Half billion. Tapos sasabihin niyo napakalinis. Sabi ko mga DDS, sobrang gamitin naman natin ang utak natin kahit papaano, no? Sobrang purul na niyan, no? Gamitin natin 'yan, no? Para mapaniwala, para mabola at para mauto pa kayo ng mga Duterte na malinis sila, no? Kailangan niyo lang pong konting hasa ng utak. And sabi din ni Representative Rene Cono, si Mary Grace Piatos, walang documents, government documents na nagsasabi nag-i-exist si Mary Grace Piatos. Kung alias siya, dapat may attachment na document na nagsasabing ito ay alias. Pero sa liquidation report nila sa COA, walang ganyan document. Yun ang sinasabi ng COA. Tama nga yun. To protect yung assets, no? Yung intel. Yung informant. Informant assets, no? Hindi mo ibibigay kanino basta-basta o pangangalandakan yung mga pangalan ng assets because that would endanger their lives. Kasi assets sila eh. Kapag nakapunta sa mga kalaban niya, pwede silang ipapatay, no? Ng mga masasagasaan ng assets, no? Pero dapat yan, merong central records yan na nakalagay doon, yung master list na kunyari si Asset X, ang tunay na pangalan niyan ay Mark Santos. Sealed envelope, no? Yung sinasabi. Si Magellan, ang tunay na pangalan niyan is Joey Arispacochaga. Di ba? Ganun yan eh. Di ba? Ganun yun. Yun yung tamang proseso. So kung magkabulilyasuhan man, ito yung ebidensya na totoo nag-i-exist yung tao na yan. Hindi yung puro alias lang, walang master list ng tunay na pangalan, and worse,
5 hanggang 7 lang yung pumipirma sa totoong vouchers, di ba? Sino kaya? Kaya yung mga ano dyan, mag-isip-isip na, yung mga hindi pa rin nakakaintindi, no? Lawakan nyo naman po ang inyong pag-iisip, no? Etong OBP ni ni Vice President Sara Duterte at yung ginawa niya sa DepEd, yung pag-withdraw din ng malaking amounts, na dati naman ang DepEd secretary ay walang confidential intelligence fund. Siya lang ang nagkaroon, no? At nung nagkaroon ay ang laki din ng amount sa withdraw na nakagulat sa mga bank managers, no? Mag-isip-isip na talaga kayo. Sobrang tigilan niyo na yung kamangmangan niyo. Hindi lang yan. Kasi sinubpina na rin yung mga bank records, di ba? Correct. Yung records ng Anti-Money Laundering Council. So pag nabuksan na yan, isa itong article na to, itong article 1, ito yung isa sa pinakamahaba na article na didinggin dyan sa Senado, no? So in the coming weeks, siguro makikita na natin yung mga bank records kapag mabuksan na yan, dito na magkakabulgaran. Dito na magkakahiyaan, dito na mabubulgar ang talagang modus nito, no? Ang totoong bilyon-bilyon na pera ang dumaan sa bank accounts ni Sara Duterte at Mans Carpio. At ang nakareport lang sa kanila ay a tiny fraction of that billions. Kaya nga kaya hindi totoo talaga yung nagre-reflect diyan sa kanya salin kasi kung titingnan mo yung lifestyle ni Sara, travel dito, travel doon, 'di ba? Europe pa. Napakamahal 'yan. Plus yung binabayaran pa nila kay Digong, magkano 150 million a month. At kakopi, yung pinabibigay in buying the loyalty of her people. Correct. 'Di ba? Yung mga tao niya, lahat ng departments, heads, lahat ng kung sino-sinong tao binabayaran ng parang merong monthly allowance, no? At umamin mismo yan, yung mga official. Yung mga official. Saan ang gagaling yun? Alangan sa bulsang personal ni Sara Duterte. Dahil kung sa bulsang personal niya manggagaling yun, mauubos ang kayamanan niya kahit mayaman siya. Correct. Ibig sabihin, may pinaghuhugutan na hindi tama. Ayan po yung mabubulgar sa mga susunod na araw. Once na makakita na natin. Diyan natin tunay na mahangaan pati si former Senator Sonny Trillanes na sa loob ng 10 taon, hindi natin pinapakinggan yung pala lahat ng sinasabi niya, lalo na tungkol sa mga bank accounts at saka yung specific banks, kung saan yung mga addresses sa mga banks, eksakto pala dahil pinasabpina na po itong mga bank records sa mga specific banks. Pero ang ano dyan, ang tanong, bubuksan kaya? Kasi dalawang magkaibang usapin daw yan yung pagsubpina at yung pagbubukas. Pero ang punto ko naman dyan, bakit mo isusubpina kung pagdating naman sa impeachment court, hindi mo bubuksan? Di ba walang sense malalagot sa taong bayan ang mga senador na tututol dyan. No, magagaya yan sa second envelope ng panahon ni Erap Estrada. Huwag nilang subukan ng taong bayan. At ang taong bayan kapag nagalit, no, baka yung nangyari nung panahon ni Erap Estrada gawin sa Senate. Gusto niyo ba ang taong bayan na mag-take over ng Senado? Correct. 'Di ba? Kakopi. Huwag nilang paglaruan ang yung kakayahan ng taong bayan na mag-isip kung ano yung tama't mali.